Kita ko na ang iyong design draft. Napakahusay. Sobrang akma ito sa kultura ng Q&A Company. Simula ngayon, isa ka na sa ating kumpanya. Nagkamali ka ba? Walang ganitong kaso sa kumpanya dati. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ito ng mabuti. Ito ang liham ng rekomendasyon ni Ginoong Gu. Paano ito posible? Si Ginoong Gu ay ang nag-review ng disenyo dati. Talagang nagustuhan niya. Tama ang form ng isang isa sa listahan ng kakayahan mo. Kaya't pinasya nating ilagay ka sa espesyal na pagkakataon. Ito ang desisyon ni Gi Pangkalahatan. May kaso ka? Wala. Paano nakita ni Gi Pangkalahatan ang iyong design? Anong tanong iyan? Siyempre dahil siya ay iyong asawa. Hindi ko rin alam ito. Iyan, Jayang, pakisama ako para ayusin ang mga papeles sa trabaho. Hoy, Gubichin. May magandang balita. Nakapasa ka sa interview. Paano mo nalaman? Ito ba? Pero may isang bagay na medyo kakaiba. Si Ego ng Q&A ay nakakakita na ng aking disenyo. Paano mo nasabing nakita niya ito? Misteryosong tao talaga siya. Hindi ko pa siya nakikita. Sinsin, bakit mo siya laging binabanggit? Wala ka namang gusto sa kanya, di ba? Nagsiselos ka ba? Wala. Sige na. Mas gwapo ka ng 100 beses kaysa sa kanya. 1,000 beses, 1,000,000 beses. Ayos na ba? Halikan mo ako. Ayos na, ayos na. Hindi na kita kakausapin. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Akala ko'y mamamatay na si Direktor Ren sa galit. Dapat sana ang posisyong ito ay para sa pamangkin niya. Ngunit hindi inaasahan na nahabol ito ni Jiangxin. Hindi ba't sinabi na may relasyon si Jiangxin at Assistant He? Mukhang napaka-flirt niya. Si Assistant He ay kasal na. Ngunit siya ay patuloy na lumalapit ng may pang-aakit. Ano bang sinasabi niyo? Narinig mo na ba? Pasensya na, Jiangxin. Medyo diretso akong magsalita. Pero talagang iniisip ko, napaka nakakahiya para sa ating mga babae. Kahit gaano ka diretso, hindi pwedeng parang malaking bituka ang utak mo. Kung mabaho ang bibig, magsipilyo ka ng mabuti. Ikaw na ang mababa, kaaway. Si Jiangxin, sa unang araw niyang magtrabaho, agad kang nagpapakita ng problema. Sila ang una kong sinumbat dahil sa mga pang-aalala kay Aling Wes. Ano, hindi ba sila tama? Isang taong pag-aaral ka lang. Wala kang kakayahang gawin ng trabaho. Kundi hindi dahil kay Aling Wes. Maaari ka nang umuwi sa iyong bahay kanina pa. Ngayong araw lang naman akong sumisimula magtrabaho. Tama ka na sigurado kang wala akong kakayahang gawin sa negosyo. At hindi ka pa rin tumutubos. Nais mong ipakita ang iyong kakayahang gawin sa negosyo. Ito ang mahalagang customer ng kumpanya. Kung makapagbigay ka ng resulta sa kanya, tinitiyak ko na sa buong kumpanya. Wala nang sinuman ang magsasabi sa iyo na si Ginoong Kian ng Honggi Real Estate na ang Ginoong Kian na ito ay hindi. Bakit hindi ka natatakot? Kung hindi ka natatakot, pupunta ako. Kung makuha ko ang kontratang ito, kailangan niyo akong humingi ng tawad. CJ. Si Ginoong Kian ay sikat na kilalang mahilig sa babae sa industriya. Director Ren, hahayaan mo bang pumunta si Jiangxin parang tupa sa bibig ng tigre? Sinasalungat mo ako. Dapat ay maranasan ng tanga na ito ang hirap. Halo. Halo Gubichin. Baka mahuli ako sa pag-uwi ngayon. Nasa Shangdu Club ako ngayon para makipagkita sa kliyente. Sino ang kausap mo? Si Pangulong Kian ng Honggi Real Estate. Ano? Sinsin, hindi mo dapat. Sige na, sige na. Huwag na nating i-discuss. Pumunta na ako. Kumusta kayo, Pangulong Kian? Ako si Jiangxin Xiao mula sa Grupo Q&A. Ikaw? Nick Xiaoqing. Xiaoqing, kayo pala kilala niya. Siyempre, kilala ko siya. Ikaw ang nag-udyok sa akin na ipaglaban kita kay Q&A, kaya sila nag-dismiss ako. Ngayon ay mukhang kailangan ko lang maglingkod bilang asistente kay gising na lalaki na iyan. Ngayon, ikaw ay naging akin na client. Magtiis ka na lang ngayon. Ning Xiaoqing, huwag kang magbigay bahala. Hindi ko yan gugustuhin. Sinjayang, ito ang unang pagkakataon mo makilala ang si Money. Hindi na kaya na hindi mag-ihawan. Jamoni. Paumanhin, unahin natin muna ang usapan tungkol sa kontrata. Wag nang. May sinabi silang walang katiwala tungkol sa industriya ng negosyo, at ang pag-inom ng alak ay nagpapakita ng tao. Galing ni Jamoni. Hindi mo ba masusunod ang iyong anyo sa pag-inom? Pwede na. Inumin mo ito. Hindi ako masyadong marunong uminom. Walang respeto sa akin. Paano pa tayo makakapag-usap tungkol sa negosyo? Bumalik ka na lang. Dahil hindi maginhawa si Kenzo ngayon, babalik na lang ako sa susunod. Ay talagang aalis ka na? Binigyan ka na ng mukha, wala ka namang mukha, ha? Alam mo ba kung sino ako? Basta't alagaan mo akong mabuti. Hindi ka mawawala ng benepisyo. Magpakita ka ng kaunting respeto. Kasal na ako. Kasal ka na? Gusto ko ang mga kasal. Hindi ba't ang asawa mo ay isang delivery rider? Basta't masiyahan si Ginoong Kian ngayong gabi. Maaaring ibigay ka niya ng isang matatag na trabaho. Kahit na ako'y isang delivery rider, sasabihin ko ito. Kahit na dumating ang asawa mo ngayon, kailangan lang niyang manood. Nag-i-enjoy ako sa iyo. Bitawan mo ako. Ikaw ay patakbuhin mo ako.
Sinsin, hindi ka ba magaling, Gubichen? Narito ka na. Sinsin. Ang bata mong yan ang siksinsin. Ang asawa mong delivery boy, tama ba? Sana lang tanglawin kita ngayon. Tulong ni Assistant He ng Q1 Group. Bakit ka nandito? Bulag ka ba? Kahit asawa ni Egu, pinapanghimasukan mo. Gu. Gu. Hindi, paano mangyayari yon? Isa lang siyang nagde-deliver. Paano posible na may ganitong kagwapong lalaki? Na napakataas? Si Ginoong Gu ng Q1 Group. Ay nako, Ginoong Gu. Wala akong kinalaman dito. Siya ang nag-udyok sa akin, ang sinungaling na ito. Babasagin kita. Ginoong Gu. Nabagay ako. Kailangan kong malaman na si Jiang Xingxin ang asawa mo. Kahit ilang libong buhok na ibibigay ko, hindi ko siya pipilitin. Ito ang ipinagbibigay sa iyo para gawin. Siguraduhin magbabayaran ng presyo ang dalawang tao na ito. Ilisan mo ako. Xingxin, huwag kang matakot. Wala na ang problema, narito ako. Gubo North Star. Ano nangyari pagkatapos? Saan si President Yan? Nakuha na niya ang kanyang aral. Ngunit siya ay may-ari ng macro real estate. Napinsalan mo siya. Maaari bang magre-retaliate siya sa iyo? Hobby ako dahil may hawak akong impormasyon tungkol sa kanya. Matulog ka na. Hindi ko pinapayagan ang sinuman na masaktan ka. Pwede mo bang matulog na lang dito ng gabi? Tigil ako sa takot. Go, Bichen. Nan, bakit mabilis kang humahalo ng dibdib? Matulog ka na. Huwag mo akalain na hindi na kita matutulog. Tumalon ang puso ko. Sinabi ng tanga na makipag-usap ka sa kanila. Pinautang mo na ang pera. Alam mo ba kung anong klaseng tao si Ginoong Kian? Hindi ba't medyo malandi lang siya? Anong masama sa pagbibigay ng kaunting alindog para sa kumpanya? Huwag masyadong lumampas, Director Ren. Sobra na to. Alam mo ba kung gaano kalakas ang pera? Kung nagalit siya sa atin, mawawasak ang buong negosyo ng grupo natin. Kailangan mong humingi ng tawad agad. Kung hindi, umalis ka na lang. Jiang Xin, pakiusap, humingi ka ng tulong kay Kian. Huwag mong dalhin ang problema mo sa aming mga resulta. Kasi, sa totoo lang, nililigawan mo na si Assistant He. Bakit hindi mo siya maakit kahit kaunti? Anong pinapakita mong pagiging malinis? Ginoong Kian, bakit ka nandito? Sinasabi ko lang sa kanya na humingi ng tawad sa iyo. Nga, bakit hindi pa siya humihingi ng tawad? Jiang. Nagkamali ako si Kian na walang mata. Naka-offend kay Jiang. Ano pa ang gagawin mo? Anyways, Jiang, napagtanto ko na. Pakiusap kitang patawarin. Wala na talagang pag-asa para sa aking kumpanya. Miss Jiang, baka pala dahil kay Gubichen. May hawak siya sa akin. Hindi kita susundin. Pakiusap ko sa'yo. Pakiusap ko na. Si Jiang Xin ay humingi na ng tawad. Ano pa ang gusto mo, Ginoong Ren? Kung tatanggapin ko ang kanyang tawad, ay pribado kong bagay, di ba? Ito ay tungkol sa kumpanya. Hindi ito nakasalalay sa iyo. Huwag mo lang